Ang pinakamalaki kong napulot ay 2.4 million pesos. Kung tutuusin, akin na po sana yon. Meron pa palang natitirang tapat na nagtatrabaho sa airport. Nagsalita na ang isang empleyado sa NAIA at pinabulaanan niya na hindi lahat ng empleyado ay nasisilaw sa pera katulad ni ate. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga pala po si Ronald Gadayan, NAIA janitor sa Terminal 2. Bago ako nakapasok sa airport, isa po akong mga ngalakal, construction at tagbabotegyaryo upang mabuhay ang aking pamilya. Dahil ako po'y walang pinag-aralan at hindi nakatapos ng pag-aaral. Subalit, sa laking tuwa ko, ako'y nakapasok sa airport na hindi ko inaasahan na makakagawa pala ako at magiging viral sa aking ginawa. Ang pinakamalaki kong napulot ay 2.4 million pesos at nasundan pa ng napakaraming pera, alahas, cellphone, gadget, pitaka, alahas na walang pangalan ay aking binabalik kahit ito'y nasa basurahan o walang CCTV na nakakakita. Kung tutuusin, akin na po sana yon, sabi nila. Pero hindi ko ninanais na angkinin na hindi sa akin. Dahil sabi sa akin ng aking mga magulang, hindi man kayo makatapos ng pag-aaral dahil sa ating hirap sa buhay. Yung gumawa kayo ng kabutihan at magandang asal sa inyo at sa kapwa ay isang malaking kayamanan na ibibigay namin sa inyo na hindi nyo kayang bilhin o mawala. Yung magandang asal. Yan po yung natutunan namin sa aming mga magulang na gumawa ng mabuti sa kapwa at huwag gumawa ng kasamaan. Kaya ako natutuwa at nagagalak na hindi lang naman ako nakakagawa ng katapatan. Pati ang aking asawa, anak, nakapagsoli ng cellphone at may nagpasa ng Gcash sa aking asawa ay kanyang binalik. Pati ang aking kapatid na nagbalik din ng SAP ng pandemic na humigit kumulang sa 8,000 ay ibinalik niya. Yan ang bigay sa amin ng aming mga magulang. Yung kayamanan na hindi mawawala o mawawaglat man lang. Yung gumawa ng kabutihan sa kapwa. At isang nangyari sa akin ang hindi ko inaasahan na isang po rin na aking napulutan sa NAIA Terminal 2 nakaraan. Isang iPhone na mamahalin na hindi niya sukat akalain na may sosoli ko pa. Ang pangalan niya ay Tom Rodello. Na hindi niya, ang tingin sa airport ay puro daw mga magnanakaw at pangit ang image sa ibang bansa. Ngunit nagkamali siya sa kanyang agam-agam dahil naibalik niya ang mamahaling cellphone na naiwan niya sa aking CR. Siya nagpasalamat at puro pasalamat at kanyang niyakap at sinabing meron pa palang natitirang tapat na nagtatrabaho sa airport. At di lang po yun, bago yun, may napulot din ako isang basura na nagkakalaga ng 20,000, may Japan na 10,000, Korea 10,000, at isang diamanting singsing na halos magkasunod lang po siya nangyari. Kaya kung tutusin, ang akin napulot sa NAIA Terminal 2 ay higit kumulang, may higit 3 milyong piso. Lagpas ba po sa dami ko nung napupulot mula 2008 hanggang ngayon. Marami tayong natatanggap na parangal. Hanggang doon lang po. Pero sana, mabigyan man lang ng edukasyon ang aking mga anak. Dahil hirap na hirap po ako. Kung ang sahod ko, kung sa binata ay kulang pa, lalo na po sa akin, nakakuha nangungupahan lang malapit sa airport. Minsan, ang aking kinakain, bibili na lang ang kanin at kukuha ng sabaw upang makatipid at maibigay sa pambaon ng aking mga anak na nag-aaral ng college. Hirap na hirap po ako. Yung sahod ko, kulang pa kasi nakasanla po yung ATM ko at marami akong inuutang para sa ikabubuti, ikagaganda ng aking mga anak. Doon ako baon. Pero sa nangyayari sa akin, hindi pa rin ako gumagawa ng kasamaan at hindi nasisilaw sa nakikita. Kung tutuusin, yun sana ang sagot sa akin. Pero sabi ko, mas maganda yung pinagpapaguran o magdilgil ng bigas ng asin kaysa kumuha na hindi sa amin. Yan ang pamana na hindi namin makakalimutan sa aming buhay, ang aming mga magulang na gumawa ng mabuti sa kapwa.
Kamakailan lang kasi pumutok ang isa na namang bagong skandal doon sa airport dahil nga sa kagagawan ng mga ilang staff. So, ito yung isa sa mga pruweba na may nakitaan sa CCTV na si ate girl ay tila kinakain yung allegedly na pinulot nilang pera. And yan yung pinaniniwalaan nilang $300 no, na nakuha nila sa bag ng isang Chinese passenger na papaalis dito sa Pilipinas. And nakitaan niya, napansin niya na nawawala yung kanyang $300. Yun pala, pinagpapasapasahan nila. At ang pinakahuli, etong si ate girl na kinakain niya. At nung kinonfront siya ng kanilang boss, sinabi niya na chocolate lang daw ang kinakain niya. Eh, di ba, bawal ang foods tsaka drinks ng mga OTS na naka-duty. Nag-direct message kasi kuya sa atin. So, basahin natin. Magandang gabi po. Sana ako din i-vlog mo. Ako po'y isang janitor ng NAIA. Dami ko na naisosoli pera at alahas. Yung huli ko pong napulot sa basurahan ng maraming pera at nasundan pa ng napakaraming gamit. Pera, mamahaling cellphone at mga alahas. Sana mai-vlog mo ang aking nagawa. Katapatan ko po sa NAIA Terminal 2. Tapos, marami talagang nakakapagpatunay na very honest siya, no? So, ang dami niyang interviews sa mga media outlets dahil nga sa mga katapatan niya na naisaoli niya yung mga napulot niyang pera, mga gadgets na super mahal. So, ito yung isa na sabi niya dito, last month, meron siyang naibalik na cellphone na napulot niya sa basurahan ata ng CR. Basta sa may CR ata yon. And basahin natin yung sinabi ng dayuhan. Honest janitor. I left my cell phone in the restroom at the airport. This janitor, Donald Gadayan, tracked me down and returned my phone. Filipino workers are very good people. Honest and friendly. O, di ba? Ito na yung ating reaction. Kung mapapansin nyo, parang may binabasa si Kuya, no? And it is very understandable kasi very careful siya sa words niya and gusto talaga niyang patunayan na hindi lahat na nagtatrabaho sa NAIA ay mga ganid. And gusto niyang i-point out na isa siyang living testaments na may mga mapagkakatiwalaan talaga na staff na ibinabalik yung mga napulot na pera. Very honest, kumbaga. So, testament yan sa mga nagawa niya before, na napansin siya, na-interview pa nga siya sa mga different channels eh. Kaya, yes, let us not generalize lahat ng staff sa NAIA na ganid. Porque may mga staff kasi na pasaway lang talaga. So, let us not parang mag-conclude dahil lang sa mga nangyayaring controversy. Nagkaroon din kami ng konting convo doon sa inbox na nabanggit niya na siya yung inaasahan sa kanilang pamilya. Kaya todo kayod siya kahit na baon siya sa loan. Pero ang sabi ko, huwag siya mag-give up kasi marangal naman yung trabaho niya and wala siyang tinatapakan or inaagrabyadong tao. Kaya kuya, kung nanonood ka pa rin dito sa video ko, pwede ka rin naman maging content creator kung gusto mo. Kasi pwedeng i-share mo yung mga ginagawa mo as a janitor dyan sa NAIA kung saan ka nagtatrabaho para magkaroon naman ng glimpse or magkaroon ng idea ng mga tao kung ano ang mga ginagawa ng mga tapat na empleyado sa NAIA. Diba? Pag-aralan mo na lang yung mga paano mag-upload ng videos sa Facebook or sa YouTube, ang daming tutorials dyan. Isang malaking lesson ang katulad ni Kuya na hindi siya naghangad pa ng mas marami. Kontento na siya kung ano yung meron siya, basta ang importante wala siyang tinatapak-tapakan. And hindi siya nasilaw sa mga pera, sa mga gadgets na naiwan ng mga passengers sa kakamadali nila since nasa paliparan yan. And ito rin yung lesson para kay ate na, alam mo yun, in the name of 15K or $300, parang ipinagpalit niya yung kanyang kaluluwa at dignidad niya. So, ngayon, she is now facing administrative and criminal charges dahil sa mga ganitong klaseng gawain. Kaya hoping na may natutunan kayo dito sa video na to and sana may nakarelate din. So, always be vigilant and stay safe.